Former Mayor, former Congressman Lito Atienza nagpahayag ng matinding pagkundina sa planong pagpapalawig, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At hayagan po niyang sinabi na siya po ay dudulog sa Korte Suprema para ipetisyon ang legalidad kung ito ay magiging ganap na batas. At nakahanda na po siyang dumulog sa Korte Suprema, mga kapobre. Panoorin to hanggang dulo, mga kapobre. Here we go. Hello, good morning mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Sang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Pizza 28 na sa buwan ng Agosto, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas. Of course, panibagong vlog. So for today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. But before that, I want to extend my big shout out to Barangay Captain Sara Jane Santos o Barangay Mabini, Santiago City, Province of Isabela. Ma'am Kapitana, salute po. So, umpisahan na natin, mga kapobre, ang ating update ngayong umaga. Habang palapit na po ang September filing of Certificate of Candidacy at habang mainit na pinag-uusapan itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon, lalo na dito sa mga postponement, term fixing, pagpapalawig ng termino, extension ng termino, parami rin po ang bumabatikos dito. At marami na rin ang naghayag ng kanilang kahandaan para questionin ang legalidad ng nasabing panukalang batas pag ito ay maipasa at pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Dumadabi na po ang mga taong kumakampi kay Attorney Rumi Makalintal, mga kapobre. At ito po, ipakita ko po sa inyo. Di po basta-basta to. Isa itong bumabatikos sa plano na namang pagpupospon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Walang iba po, siya po ay isang former mayor at former congressman. Isa pong respetadong tao sa lungsod ng Maynila, mga kapobre. At siya po ay walang iba kundi si former congressman Lito Atienza, mga kapobre. Siya po ay nagbabanta, mga kapobre, na dodolog siya sa Korte Suprema pag pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing panukalang batas na pagpapalawig na naman ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, mga kapobre. Sabi ni former Congressman Lito Atienza po, kung ito po ay hindi pirmahan ng Pangulo, matik palakpakan ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos. At pag kanyang pirmahan naman ito, nakahanda na po sila para ipetisyon ang legalidad sa nasabing panukalang batas. Ito po, panoorin po natin. Former Mayor, former Congressman Lito Atienza. Here we go. Sabihin man ng Senado, ng Kongreso, pag hindi pinirmahan ni Pangulong Marcos yan, magpapalakpakan ng taong bayan para sa ating Pangulo. Pag pinirmahan niya, nadawal sila sa kayunan niya, ang postponement, we will go to the Supreme Court with a legal issue of whether that is legal or illegal.
We look at it as an illegal act, abuse of authority of those in power, and we will fight it out in Supreme Court. Rest assured, there are still Filipinos who love their country more than they love their own personal comfort and interest. Yan po, malinaw po ang pahayag ni former mayor, former congressman Lito Atienza. At ito po ay isang pagpahiwatig doon sa Pangulo na kapag hindi niya pirmahan ang nasabing panukalang batas, si Pangulong Bongbong Marcos po ay magiging bida ng taong bayan. Siya po ay palakpakan, ibig sabihin nakinig siya sa sentimento, hinaing ng mga kababayan natin na gusto nang matuloy itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon, lalo na sa mga barangay na ang namumuno, ang kanilang mga barangay official ay hindi na matitino. Yung iba hindi na mahagilap, kaya kailangan ng magpalit ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, at ito ay magagawa lang sa pamamagitan ng isang malayang halalan, mga kapobre. So yan po mga kapobre, indikasyon po na parami na po ang mga taong handa ng questionin ang legalidad kung magiging ganap na batas ang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, mga kapobre. So nandyan na si Romy Makalintal, always yan to the rescue kaagad yan. Tsaka yung isa pa, yung dating nagpetisyon, yung isang guro, yung Tayam ang apelido, Bari Tayam ba yun? So yun, magpipetisyon yun kaagad. Noong 2025 na postponement ay isa siya sa nagpetisyon sa legalidad. Tapos itong Linte, Legal Network for Truthful Election, ang grupong yan ay nagsabi na po doon sa committee hearing sa Senado na handa nilang questionin, ipetisyon sa Korte Suprema kung ito ay magiging ganap na batas. Ang PPCRB at ang NAMPRIL, handa po sila na magpetisyon sa Korte Suprema. At ito ngayon nadagdagan si former mayor, former congressman Lito Atienza po. Isa po siyang betiranong politiko. At kung matatandaan nyo, siya po ay tumakbong vice-presidente ng Pilipinas, pero hindi lang pinalad. So again, parami na po ang gustong depensahan itong nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026. So antabayan na natin yan, mga kapobre. Huwag nating bibitawan itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon habang hindi pa darating ang November 2, 2026. So yan lang muna ang ating quick update. Abangan mamayang alas 2 or alas 3 ang ating next update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.